Matapos ang kontrobersyal na pagdaan ng isang convoy sa EDSA busway nang walang paalam, diretsahang tinawag ni Attorney Salvador Panelo na lawbreaker ang Philippine National Police at ang tinutukoy niyang lumabag sa batas walang iba kundi isang mataas na opisyal nito. Nangyaring insidente gabi ng Martes, Pebrero 25 taong 2025. Sa video nakuha ng Team Golf SAIC, makikitang dumaan sa bus lane ang convoy o mano ni Chief PNP Romel Francisco Marbil, isang aligasyon na itinanggi ng PNP. Ayon sa pulisya, kailangan daw kasi na mabilis na makarating sa Campo Crame ang opisyal na sakay ng convoy dahil sa isang mahalagang aktibidad. Pero para kay Attorney Panelo, malinaw ang regulasyon. Tanging mga otorisadong sasakyan lamang ang maaaring gumamit ng EDSA busway. Sa isang memorandum sa pagitan ng PNP, MMDA at DOTR, mariing iginiit ng PNP na hindi sila sakop ng naturang paglabag kung may lehitimong dahilan ang paggamit ng EDSA busway. Sa tala ng DOTR, tanging mga otorisadong sasakyan lamang ang pinapayagang dumaan sa bus lane, kabilang na ang mga ambulansya, fire trucks at mga opisyal ng gobyerno na may pinakamataas na ranggo sa bansa, ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Maliban sa mga ito, tanging life-threatening emergency lang ang maaring gawing basihan para dumaan sa bus lane. Kaya naman giit ni Attorney Panelo, ang inirarasong pagdalaw sa isang aktibidad ay hindi maituturing na isang emergency. Law enforcer, lawbreaker. Sa kabila ng matinding kontrobersiya, itinanggi ng PNP na si General Marbil ang sakay ng convoy. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, ang sakay ng SUV isang mataas na opisyal na may hawak na sensitibong posisyon sa pulisya. Hindi na ito pinangalanan dahil sa isyu ng seguridad. Ngunit lumalabas sa video na kinumpirma mismo ng convoy na si Marbil ang sakay. Ang emergency, yung bingit ka sa kamatayan. Pumatin ka lang ng event, hindi emergency yun. Sa isang panayam, nilinaw ni Transport Secretary Vivencio Vince Dizon na tangi top 5 officials ng bansa ang may exemption sa paggamit ng EDSA busway. Ngunit giit naman ni General Marbil, ayon sa DOTR guidelines, maaari raw dumaan ang police convoy kung ito ay lehitimo at emergency ang dahilan. Ngunit emergency nga ba talaga ito? Sino yan, sir? Ano ba ito, sir? Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Sino po yan, sir? Sa PNP lang. Sir, sino po yan? Sino po yan? Sino po yan? Sir, bawal po kasi, sir. Bawal pong dumaan dito, sir. Wala po. Hinahabol namin yung rally sa EDSA sa PNP ko eh. Minumonitor namin yung rally. Sir, wala kayong coordination. Dapat tumawag kayo kagad kanina. Sir, alam nyo naman talaga dito na ano, makikita tayo ng ano, sir, oh. Nakikita tayo ng mga sibilyan na hindi ano. Sino po yan? Sino po yan na PNP? Chief? Alam niya na yan, sir, eh. Sino po, si? Pakrami kami. Oo nga, pagkarami. Alam niya naman na bawal yan dito, sir, eh. Mag-coordinate po tayo. Sige na. Kasi ano, paano lang, patikitan na lang po. Dito sa kilometer. Ha? Diyan na kung pakrami. Balik na lang kami. Paano na lang, patikitan na lang. Kasi alam niyo naman na, ulit-ulit na lang tayo, sir, eh. Alam niyo naman talaga may mandate natin dito. Sa kabila ng naging pagtatalo, pumayag ang convoy na magpatiket para sa violation. Ngunit ayon sa DOTR SAIC, ibang sasakyan na raw ang bumalik para magbigay ng driver's license sa halip na ang mismong lumabag. Sa ngayon, makikipagpulong ang PNP sa DOTR SAIC para pag-usapan ang insidenteng ito.